Pinaiimbestigahan ng ilang mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang umano'y maanumalyang pagbili ng bigas na nagkakahalaga ng 680 million pesos ng Ministry of the Interior and Local Government noong 2024. Hindi kinilala ang mga nagreklamo dahil hiling nila ito sa Office of the President, Ombudsman Mindanao, Senado at Commission on Audit para na rin sa kanilang kaligtasan. Ayon pa sa kanila, ang mga naturang transaksyon ay labag umano sa procurement laws, transparency standards at fiscal responsibility. Bukod dyan, isa lang ang supplier at ito ay ang JB Pharma at Trade Center na isang pharmaceutical company supplier at distributor at wala namang kakayahang mag-supply ng agricultural products o bigas. Wala pang pahayag ang BARM hinggil dito. Umaabot na sa 6 na mga Pilipino ang nasugatan sa patuloy na missile strikes ng Iran at sa Israel. 4 sa kanila ang nagtamo ng minor injuries at nakalabas na ng ospital. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isa pang Pinoy ang patuloy na nagpapagaling sa pagamutan. Nasa kritikal na kalagayan naman ang isang Filipino caregiver matapos natamaan ng debris mula sa gusali na tinamaan naman ng airstrikes. Tuloy ang evacuation plan ng OWA at ng Department of Migrant Workers sakaling lumubha man ang digmaan. Sa kaugnay na ulat, maayos na naisagawa ang pagpapauwi sa ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East. Nasa 18 mga OFWs mula sa Israel at Jordan ang nakauwi na ng bansa mula Dubai kung saan sila ay nanatili dahil naman sa kanselado ang biyahe ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Ang mga OFW ay nagtatrabaho bilang mga caregiver sa Tel Aviv at Jerusalem na kailangang ilikas dahil naman sa patuloy na airstrikes ng Iran sa Kapitolyo ng Israel. Sa ikatlong pagkakataon, ngayong buwan, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang big-time oil price increase. Kaninang alas 6 ng umaga, tumaas ng 1 peso and 80 centavos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel, habang 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng gas. Ang lumalanang sitwasyon sa gitnang silangan at ang pagkasira ng ilang mga oil production sa Middle East ang nakikitang dahilan kung bakit tumaas ang presyo nito. Kontrolado ang mga kaso ng monkeypox sa bansa. Ito ang tiniyak ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa kabila ng pahayag ng World Health Organization na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang isinailalim sa health emergency. Sinabi ni Herbosa na sa kabila ng pagtaas ng local mpox cases, mas mababa pa rin ito kumpara sa parehong panahon noong 2024. Hindi niya sinabi kung saan riyon ang maraming kaso pero giit niya na nasa mas banayad o mahinang variant ng Clade 2 ang naitala sa bansa.